Samantala sa kaugnay na balita, makakausap po natin ngayon ang GPH Peace Panel na si Professor Miriam Coronel Ferrer. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Ferrer. Magandang hapon po sa inyo ulit. Alright, Ma'am, ano po ngayon yung inyong saloobin ngayong natapos na po ang inyong binabalangkas na BBL? Siyempre masaya tayo kasi natapos na yung isang stage ng ating implementation at papunta na tayo dito sa pinakamahalagang stage ng pag-legislate directly mismo ng ating panukalang batas. At alam natin, lumalawak na lahat ng mga institusyon at saka mga liderato na kailangan kasama natin dito sa itong susunod na hakbanging na ito. At ito na nga, nasa Kongreso na tayo. Ma'am, kanina po, nung nakausap na rin po kita at natanong po, ito po, babalikan po natin para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kung sakasakali po na hindi po ito basta-basta maaprobahan ng Kongreso, mayroon po ba tayong nakalaan na Plan B para dito? Hindi naman po tayo talaga, hindi naman natin iniisip na basta-basta lamang ito maaprobahan ng ating Kongreso. Alam natin na responsibilidad nila na masusi itong pag-aralan at pag-usapan, magkonsulta din sa iba't iba pang mga stakeholders at tignan din kung naaayos lahat ng bahagi nitong panukalang batas. So talaga pong dadaan yan sa maraming talakayan at nararapat lamang po yan. Gayunpaman, may tiwala tayo na malalim ang pag-intindi at apresyasyon ng ating mga namumuno at saka mga kasapi ng Kongreso dito sa nais nating mga makamit para dito sa ating kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. At ang talagang mahalagang sangkap dyan ay yung pagtatayo nitong panibagong political entity na tatawagin nating Bangsamoro. Alright. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga non-Muslims, marahil po hindi po masyado nila naunawaan ito. Sa karaniwang pagpapaliwanag po, ito po ba ay paghihiwalay ng Bangsamoro sa saligang batas ng ating bansa? Kaya po tayo nagkaroon ng peace negotiation para magkaisa tayo at magsama-sama sa ilalim ng isang bansa, isang teritoryo, bagamat may pagkakaiba sa isa't isa. Yun po yung ating layunin, pagkilala sa ating pagkakaroon ng sariling mga kultura, sariling pamumuhay at karapatan din na magkaroon ng ganong klaseng governance sa sarili natin. So lahat po yan, maski sa local governments natin, kinikilala din yan. Kaya nga tayo meron malaking programa ng devolution na isinagawa sa local governments. Ito naman para sa Bangsamoro, special arrangement at autonomous region nga ang ating gustong maitayo dyan. Isang functional na autonomous region na makikinabang yung mga tao dyan at makikinabang din ang buong bansa. Alright, ma'am, ibig sabihin po ba nito ang mga batas na kanilang isasagawa ay nakabatay pa rin po ba ito sa saligang batas ng Pilipinas? Natural lamang yan dahil iisa lamang ang konstitusyon ng lahat ng mga Pilipino at sila rin naman ay Pilipino. Kung kaya't ang konstitusyon ang siyang mananaig sa ating lahat. Gayon din ang mga national laws natin, maliban na lang kung meron nakasulat dito sa panukalang BBL na mag-aamendya sa ilan aspeto ng national laws. But otherwise, national laws and the Constitution shall also apply in the Bangsamoro. Alright, ma'am, may katanungan din po ang ating mga kasama dito sa sandali po nga mapagtibay na kailan po ba ito sisimulan ng proseso ng pagbuo ng Bangsamoro entity? Ang timeline natin dito, syempre sana ngayong taon maipasa na itong Bangsamoro Basic Law para sa gayon within 120 days o bandang Marso ay mangyari na yung plebiscite. At pagkatapos nga ng plebiscite, iluluklok na yung Bangsamoro Transition Authority at magsasara na ng opisina yung Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bagamat siyempre, ang mangyari din naman dyan, marami sa nakatayong mga departamento at saka mga tao, yung mga civil servants natin dito sa ARM, i-carry over din naman yan at sa gayon yung transition ay maging smooth until magkaroon talaga ng mas malalim na reorganization na
sasagawa na naayon dun sa structure of government ng Bangsamoro. So yun po yung ating timeline. Inaasahan natin next year meron na tayong Bangsamoro. Alright. Ma'am, marami pa rin po no, sa ating mga kababayan, lalo na po sa Mindanao. Yung iba po, hindi pa nila masyadong isinasapuso itong proseso ng BBL. Ano po yung mensahe po ninyo sa kanila? At syempre, pati na rin po sa ating mga kababayang mga Pilipino. Intindihin po natin to, pag-aralan natin, makinig tayo sa balita, kaugnay dito para tayong lahat well-informed at saka gagawa rin tayo ng mga paayos na mga desisyon, lalo po doon sa mga lugar kung saan isasagawa ang plebisito. Ang inyo pong pagsang-ayon ay hihingiin itong ating proseso at sana naman ay bibigyan nyo to ng inyong suporta dahil talagang nakikita din ninyo kung paano to magiging makabuluhan sa inyong buhay, sa inyong hinaharap dito sa loob ng doon sa mga lugar na mapapaloob sa Bangsamoro. So, lagi lang po tayong maging kabahagi itong proseso at marami pong avenues para mag-participate dito. Alright, maraming salamat po, GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Perez, sa inyong oras. Maraming salamat din.